Amy Marcos, isa kang balimbing, no? Walang kalaman-laman ang utak ni Amy Marcos. Anong sabi niya ni Amy Marcos, mga kaidol? Na yung mga OFW natatakot na dahil walang nagtatanggol. Amy Marcos naman, no? Huling-huli ka na, no? Bago pa lang nangyari yung mga OFW, ginagawa na ng paraan ni President Bongbong Marcos. Huli ka na, Amy Marcos. Isa kang balimbing, no? Balimbing ka, balimbing. So ngayon, bakit mo pinamadali na mapirmahan yung subpoena ni Senate President Escudero, yung subpoena mo na pinapile mo ng kaso kay President Bongbong Marcos? Tanga. Amy Marcos naman, huwag naman tayo magbalimbingan, no? Alam ko hindi ka na mananalo at alam ko matanggal ka na dyan sa Senado, no? Huwag kang balimbing dahil hindi maluloko ang mga solid BBBM, hindi maluloko sa'yo yung mga loyalist, kaya tanggal ka na sa mga loyalist, no? Wala nang maniniwala sa'yo, Amy Marcos, sa mga loyalist, sa mga solid BBM. So ngayon, bakit mo pinamadali yung subpoena na mapirmahan? Ha? Mas pinagtanggol mo pa yung si Mang Kanor kaysa kapatid mo. Amy Marcos naman, kapatid mo yan. Bakit hindi mo tulungan yung kapatid mo? Bakit tinatanggol mo si Mang Kanor na malaking kasalanan yan dito sa ating bansa? Kulang pa nga yan Amy Marcos, yung kasalanan niya, yung pananagot niya, yung nakulong lang siya. Hayahay nga yung buhay niya hayahay yung buhay niya, kasi yung kulungan niya malinis, ha? Kaysa pinapakulong niya dati madudumi at malamok, kaysa sa kanya na malinis, parang parang hotel lang no? Yung kulungan ni Mang Kanor parang hotel lang. Amy Marcos, balikan kita. Bakit mo pinamadali na mapirmahan ang subpoena na pinapile mo ng kaso kay President Bongbong Marcos? Ang tanong, anong kaso? Anong kaso ni President Bongbong Marcos na pinapile mo? Tanga. Amy Marcos naman, isa kang balimbing. Bakit hindi mo asikaso, ha? Bakit hindi mo inaasikaso ang kaso ni Sara Duterte? Ha? Yung kaso nga ni Sara Duterte, bakit napahinto-hinto yan? Ha? Na lahat ng mga ebidensya meron. Bakit hindi mo pinamadali yan? Dapat ginikilos mo yan, yung kaso ni Duterte, ni Sara Duterte. Dapat dyan ang inuuna mo. Hindi yung inuuna mo yung para sa'yo. Amy Marcos, isa kang balimbing. Wala nang maniniwala sa'yo yung mga solid PBBM, mga solid loyalist, mga kakamping, no? Huwag na tayong magpabudol kay Amy Marcos. Isipin nyo, mga kaidol, sarili niyang kapatid pinapailan ng kaso. Ang tanong, anong kaso? Panoorin po natin, mga kaidol. At so ngayon, napahiya si Amy Marcos dahil walang dumadalo sa kanya. Dahil wala naman talaga Dahil wala naman talagang kwenta. Walang kwenta yung pinapailan ng kaso. Yung subpoena niya pinapasa, wala namang kwenta talaga yan basura lang yan. Panoorin po natin, mga kaidol, si Amy Marcos, mga kaidol. Ang Pilipino, may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon, nagtatakot na yung mga OFW natin, sila, wala naman magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. May anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa. Alam mo, Amy Marcos, pinapaniwala mo talaga ang mga DDE supporters, no? Madali maniwala ang mga DDE supporters, Amy Marcos, dahil
yung mga vlogger na yan, yung mga DDS vlogger, mga DDS supporters ay mga fake news yan. Mas lalong naniniwala sa'yo, ha? Mas lalong pinapaniwala sa'yo Amy Marcos na walang kakwinta-kwinta yung pinapile mo na subpoena. Amy Marcos, ha? Isipin mo, Amy Marcos, hindi ka nga nag-react ngayon tatay mo itapon sa West Philippine Sea, ha? Amy Marcos naman, wala kang ang reaksyon dyan eh. Wala kang reaksyon, no? Na sinasabihan na yung tatay mo na si Marcos Sr. itapon, huhukayin at itapon sa West Philippine Sea. Wala kang reaksyon. At wala ka ding reaksyon na binantaan yung kapatid mo, si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, binantaan na patayin, ha? Pati si First Lady Lisa Marcos, napapatayin sila. Wala kang reaksyon eh. Pati yung pinsan mo na si Martin Romualdez, wala kang reaksyon, Amy Marcos. Alam mo, isa kang balimbing talaga. Balimbing ka talaga, Amy Marcos. So ngayon nagmamadali ka para pirmahan yung subpoena mo, pinapile mo na subpoena, Amy Marcos. Talagang hindi yan mapirmahan, Amy Marcos. Dahil walang kakwinta-kwinta yung pinapile mo ng kaso. Walang kakwinta-kwinta. Unahin mo ang mga kaso ng mga Duterte. Unahin mo ang mga kaso ng mga Duterte, Amy Marcos. Unahin mong kaso ni Sara Duterte. Bakit hindi mo pinamadali yan? Bakit hindi mo pinakulong yan si Sara Duterte? Bakit hindi mo pinamadali yan para makulong na yan si Sara Duterte? Dahil isa kang maka-Duterte, no? Isa kang maka-Duterte. Isa kang balimbing, no? Na akala mo paniwalaan ka pa sa mga loyalist, hindi na. Na akala mo paniwalaan ka pa sa mga BBM supporters, hindi na, Amy Marcos. Bagsak ka na. Wala nang bubuto sa'yo. Sa totoo lang. Tapusin natin yung video, mga kaidol. Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil na nagagalit nga. Bakit daw ganun ang nangyari? Pero magpo-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang tumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo pinusan kung mismo mga dapat paliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga subpoena na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ang lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ang lahat ito pagkat update silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Siyang bayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing, tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Magalit na kayo sa akin, pero hindi ba katuwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag, hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang muling baluarte ng katapangan, ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan